para palang nagbebenta ng kontrata ang mga politiko. At sinasabi ng 20% ni Mayor Benji, umaakyat na sa 30-40%. Ano pang matitira sa project? Yun ang malala. Ikalawa, lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako, ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang hiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadahin ng mga COMELEC, wala pa rin. Pati yung sahod, lahat yan na talagang kinakailangan nila, napunta pala sa PI. Ganon din yung AKAP na nagulat naman ako ng may 26 billion para sa programa na never heard. At may alam at higit sa lahat, ang DSWD hindi alam kung anong isusulat doon. Walang guidelines, walang formularyo, walang miski ano. So, sinasabi na napakabait ng kapatid ko, pero palibasa mabait, wag mo naman pinagsasamantalahan. Pero ma'am, do you still try to talk to him do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Siyempre, nag-e-effort naman tayo, pero siyempre, bisibisihan na ngayon at lagi kami nagkikita pag maraming tao. Kaya't kung minsan nasasabihan ko, pero kung minsan mahirap kasi ang dami nga nakapaligid. 90 billion yung kanyang binito. The biggest dito item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi billion yung nabito, naging 90 billion. May nakita pa yung Malacanang. And I give credit to President Duterte. No? I've always said, even when I was a 15-year-old, a bratty 15-year-old, that Malacanang is a true snake pit. Ay, sabi And niya yan, it no? is. Sabi niya may cause pa. Ayun. Ay, Senator Amy, ito, si-share ko lang sa iyo, no? Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Tropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon, mga katropa. There goes scrutiny from both houses, yung nagkakaroon ng mga amendments. Pag a case in point, I think this was in 2020, yung merong 8 congressmen, I won't mention anymore, na 8.3 billion yung kanilang nakalagak sa DPWH budget. Pero ang mag-i-implement DPWH do sa ARM, kinuwestiyon ko yon, natanggal yon kasi violation ng Organic Act ng ARM law at that time, dahil may sarili silang parliament, may sarili silang mga departamento doon na dapat sila mag-implement. Nanalo ako doon, nag-caucus kami at that time. I don't know if Senator Amy was there at that time. Yeah, and we agreed na instead na, kasi kung saan dadalhin, halimbawang dinilit mo, inalis mo, saan mo dadalhin? Nagkasundo-sundo kami noon because there was a pending bill, yung pre-tertiary education bill at the time, naging batas na yan. Pondohan na natin para mas madaling maipasa. So right off, nagkaroon ng funding na, initial funding na 8.3 billion pesos. Kaya madaling na ipasa yung Pre-Tertiary Education Act na kung saan libre yung ating mga kabataan sa pag-aaral, sa pag-enroll sa kolehiyo, sa mga state universities. At yung mga areas na walang state universities and colleges, po pwedeng libre rin sila sa mga pribadong universidad. Yun ang isa. Marami pa, pero hindi ko maalala lahat. Sabi ko nga, hindi ko sigurado yung accuracy ng estimate na ginawa ng aking mga staff. Bakit umabot ng 300 billion? But 300 billion is over a span of 18 years. Yung 3 terms ko sa Senado. So yun yung mga inserted, sir? Mga inserted na mali. Okay. Na hindi dapat naka-insert. Sila ng authority para mag-operate. So, ang trabaho ng law enforcement, dapat galingan nila yung kanilang intelligence network para matukoy nila kung nasaan yung mga underground, aka illegal na POGO operations, at tulihin nila para hindi na ito mamayagpag. Kung may sa mga citizens naman, tulad ninyo, mga media, mas magandang kung meron kayong information, ipagbigay alam nyo sa mga authorities nang sa ganon talagang maging mahigpit yung pag-monitor at saka yung pag-operate against the underground or illegal POGOs. Sir, isa pa po, tungkol naman doon sa new Senate building, nung na-interview namin kayo sa office niyo, sabi niyo nasa 8 billion. 8.9. And then sir, hingin lang namin yung reaction niyo. Sabi ni Senator Alan Cayetano ngayon na
nasa 31 billion na raw. 3 billion. 33 billion all in all, sir, yung cost estimate. Alam mo, nakakagulat, kasi I remember when Senate President Escudero was newly installed, we had lunch with him. Ako, si Senator Soto and I had lunch with him. Ang daing niya sa amin noon, kasi during the time of Senator Nancy, parang pumalo na siya ng mga 21-23 billion. So he was already questioning it, and sabi niya, mahirap talagang tanggapin sa konsensya na ito na yung pinakamahal na building sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong Asia. At kami, sumasang-ayon sa kanya na yung 21 billion at the time, that was the projected or the presumptive na magagastos. Yun, nakapondo lang yun, pero hindi naman siguradong gagastusin yun para matapos yung Senate building. So nanalig kami noon na talagang pag-iibayuhin nila yung pagbabantay, kasi alam mo ang culprit dito, yung mga variation order. Kami, during my stint as the chairman of the Committee on Accounts, tanda-tanda ko to when we met with the DPWH representative. Sila yung parang designated point persons na para doon sa Senate building. Kaharap na rin yung nanalong bidder, yung Hillmarks. Maliwanag yung sinabi ko sa kanila, pwede bang patawarin nyo itong Senate building? Walang kalokohan ito. Ako yung nakikiusap sa inyo dahil alam naman nila, ako yung masigasig mag-scrutinize o kaya mag-question doon sa budget ng DPWH, lalo na yung mga unused appropriations, yung mga right of way na hindi nagagamit pero taon-taon pinapondohan. Kaya sabi ko, kung pwedeng patawarin nyo ito. But in the course of time, parang lumobo na lumobo. But it will not justify na yung stoppage o wag nang ituloy yung Senate building. Why? For 100 years or over 100 years, ang Senado laging umuupa. Ngayon, umuupa kami sa GSIS, yung aming parking space, umuupa sa SSS, at saka for sa economy, kung patuloy na umuupa, pagkatapos, hindi na magkakaroon ng sariling building. At pag may dumadalaw sa amin, mga exchange visits ng mga parliamentarians from all over the world, parang nakakahiya na yung ating parliament o yung ating Senate building, ganun ang itsura na nga, pagkatapos, lazy pa yung Senado na hindi naman talaga pag-aari. So it's about time, naisip namin noon, na talaga magpatayo na ng sariling building ang Senado. Ngayon, dahil nga 33 billion, siguro mas magandang, kung sakali makakabalik ako sa next year, mas maganda siguro madiscuss ito sa caucus, mahimay ng gusto. Ano yung naging dahilan kung bakit lumobo, quadruple, yung naging presyo ng Senate building. Yun lang masasabi ko. Ma'am, last na lang po kay Senator Amy. Sen Amy, sinabi niyo po kanina, unfinished business. And alam naman natin, yung isa po sa mga advocacy niyo kasi is diba yung sa mga magsasaka. And sinasabi niyo na nakaraan, kailangan doblehin yung kanilang kita. So, ano po yung mga isusulong niyo kung sakali man matuloy yung unfinished business? Yes, syempre tutulungan natin ang magsasaka na unang-una to scale. Kasi nga nabanggit ko kanina na tingi-tingin nga yung ating mga kabukiran ang pag-aari, wala pang 2 hektarya. Talagang hindi talaga uunlad yan at mahirap kumita. Kaya sinasabi ng iba na ang average age ng ating farmer ngayon ay nasa 58 years old. Darating ang 2030 na lahat ng pagkain natin ay imported na lamang pagkat wala nang nagtatanim. Kaya kinakabahan po ako dito. Last week, naglalabasan na naman ng employment figures at ang liwaliwanag, tumataas ang employment pero may exodus, nag-aalisan sa bukid. Yan ang problema natin. At ang tanging solusyon ay madagdagan at kumita ang ating mga magsasaka para magsibalikan. So unang-una nga, itong mga kooperatiba, itong consolidation of farm lots. Pagkatapos nun, syempre, yung mga kabataan, yung Young Farmers Challenge, meron na akong 3,000 na mga young farmers na sumapi dyan sa contest na yan. At digital and smart farming sila. Nag-umpisa na sila ng iba't ibang payment platforms, nagbebenta sila directly online. Kaya malaking bagay po to. Marami silang new products, yung mga mushroom chicharon, yung mga rabbit na hindi nagkakasakit katulad ng manok at ng baboy. Kung ano-ano na iisip ng kabataan, kailangan natin tulungan. Maliban dyan, nabanggit ko na sa laki ng binibigay natin ng ayuda. Ang sinabi ng ating Pangulo Bongbong ay nasa 206 billion ang ayuda. Kung isusuma ang lahat ng binibigay nasa 206. Ang sabi naman ni Secretary Recto, hindi, higit pa dyan. Ang ating mga sustento, subsidiya total nasa 500 plus billion.
Sa palagay ko, labis-labis na yan. Ako yung isa sa pasimuno ng panahon ng COVID na magkaroon ng ayuda. Gustong-gusto natin matulungan yung ating mga kababayan. At matapos yung COVID, alam natin, di pa nakakabangon yung ekonomiya, marami pang walang trabaho. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sa palagay ko, mas mainam sa mga marginal farmers, ating mga ngisda, yung maaasahan nilang sustento, yung subsidy o sweldo. Tulad ng ginagawa sa Japan, ginagawa sa Amerika, sa Europe. Dahil ang pagsasaka halos naging sugal. Hindi mo alam kung kikita ka, biglang darating yung bagyo, wasak. Doon sa advent ng Napoles issue, no, nag-declare ang Supreme Court na unconstitutional na yung pork barrel. Pero may definition. Madaling pa ikutan yung definition kasi sabi nila walang post-enactment na parang legislation o post-enactment implementation ba? Kasi during that time, yung 200 million ng per senator, bahala mag-identify yung individual senator kung saan niya dadalhin. Ano yung lump sum, so to speak. Ang congressman, I think, nasa mga 70, no? Soft and hard. Naging bawal na yon. So ngayon, ang nangyari naman ngayon, sa NEP pa lang, nakapasok na yung mga ina-identify na mga proyekto ng mga legislators. Ako, ito yung dahilan kung bakit sabi ko nga kanina, sa estimate ng mga staff ko, umabot ng 300 billion dahil sa ka-realign na hindi pinapayagan dahil sa aking pagbusisi ng budget, kaya umabot ng ganong kalaki yung sinasabi kong natipid ng bansang Pilipinas dahil sa pagbusisi sa budget. So, dapat talaga i-streamline yung pagpapatupad ng ating national budget. Huwag na sanang sumali yung mga legislators sa pag-implementa kasi after all, hindi namin talaga trabaho yon. Ang trabaho namin, magbantay at yung kasama na yung oversight, ano, na pagkamali yung implementation sa susunod na budget hearing o budget measure na ipapasa or even in the course of its implementation, pwede kami mag-check kasi kaya nga check and balance eh. Thank you. On a lighter, Ang madadagdag ko na lamang, lumalala ang sitwasyon. Yung yes. sinasabi natin na overpriced or else illegally appropriated or misappropriated. Ang masamang balita kay Senator Ping, lumalala po yung sitwasyon. Unang-una, para palang nagbebenta ng kontrata ang mga politiko. At yung sinasabi na 20% ni Mayor Benji, umaakyat na sa 30-40%. Ano pang matitira sa project? Yun ang malala. Ikalawa, lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako, ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang hiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadaing ng mga COMELEC, wala pa rin. Pati yung sahod, lahat yan na talagang kinakailangan nila, napunta pala sa PI. Ganon din yung AKAP na nagulat naman ako, biglang may 26 billion para sa programa na never heard. Walang may alam at higit sa lahat, ang DSWD hindi alam kung anong isusulat doon, walang guidelines, walang formularyo, walang miski ano. Kaya lumalala yung sitwasyon. Dagdagan ko lang ito parang added information. Meron ako nakatuwang sa wedding na isang contractor. Naikwento niya on the side. Sabi niya, malala na talaga ngayon kasi ang kalakaran niyon is 2015. Ano yung 2015? 2 tao, pero nakagross na raw yon sa isang house. Hindi ko na-identify kung anong house yon. 20% and 15% doon pa lang sa isang chamber. Hindi pa raw kasama yung ahensya, hindi pa kasama yung ibang yung mga lokal at minsan sa mga lugar na malakas NPA, hindi pa kasama yung para sa NPA. So, nakakalungkot kasi kung 35% na kagad, hindi pa lumalabas sa Kongreso, talagang pwedeng tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na aabutin talaga na halos wala nang maiiwan sa proyekto. And that's the reason why kung na-experience ninyo, right after the heavy rains, di ba, week-long yung ulan, hindi lang baha, yung potholes. Kababago-bago ng kalsada, bakit naglalaki? Parang kasinlaki ng palanggana yung mga butas sa kalsada na talaga maiinis ka kasi masisira yung sasakyan mo. So, ang dahilan nun kasi substandard, kasi saan kukunin ng kontraktor yung babawiin nila sa kanilang puhunan, pati yung konti nilang naiwanang tutubuin, kundi sa substandard na materials. Kasi nga, ang laki na ng kalakaran. This must be stopped. This must be corrected by way of legislation, by way of oversight. I don't care if it involves the other part of Congress or the Congress itself. Pero dapat mapagtulong-tulungan namin yung Senator Amy na makorek yung ganong malpractice kasi alam nyo,
gusto natin magbigay ng ayuda, pero kung kulang naman yung revenue natin na kinikita para tustusan yung ating mga infrastructure projects, yung mga social services, mauwi tayo sa utang. Ang projection ng ilang ekonomista, no? Dahil ang natatandaan ko ng pagbaba ni President Pinoy noong 2016, ang national debt natin 5.9 trillion pesos. Pagbaba ni Pangulong Duterte, naging 13 plus trillion. Ang projection ng ilang ekonomista, pagbaba ni President Bongbong, baka nasa 25 trillion na tayo. Ano yung nakakapangamba rito? Hindi bali mangutang sa isang bahay, sa isang negosyo, nangungutang tayo para mag-invest. Nang sa ganun, pag kumita, mababayaran natin yung utang, meron na tayong sariling pera. Pero kung ang investment natin ay ginagawa sa maling pamamaraan dahil maraming kickback, 20, 15% o abot pa ng 60, 70%, anong investment na magagawa mo? Hindi mag-i-improve yung ating mga infrastruktura. Kaya kulang na kulang ang kalsada, kaya yung ating yung NCR, yung Metro Manila at saka mga urban cities, urban areas, masyadong congested. Yun na rin dahilan kung bakit saksakan ng traffic. Kasi kung i-disperse natin yung development sa mga malalayong lugar, magdi-disperse din yung mga tao. Hindi sila magpo-focus pumunta rito, hindi magmamigrate. Thank you very much. Po. I'm Agatha Gregorio po from Billionaire News Channel. Good morning po. Susan Aimee, may question lang po ako regarding yung DSWD budget hearing. Kasi nabanggit po doon na maaaring nagagamit po yung DSWD para sa pamumulitika. Especially with the elections coming up. Tinitingnan niyo po ba kung posibleng nangyayari din yun sa ibang mga ahensya po? Ang hawak ko yung DSWD, pero marami ring reklamo sa iba't ibang mga ahensya, naririnig natin. Pero directly, nung nagka-hearing ako nung Lunes, talagang rine-report natin, syempre denied to death si Secretary Rex Gatchalian. Sabi niya, talagang sinusuri nilang maigi. Pero nagre-reklamo noon na napakarami at kasama na rin si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos dumating pa si Congressman Kaimer Olaso, ng Zamboanga City na sabi niya matapos niyang magdeklara na magme-mayor siya, biglang natigil ang lahat ng AIX niya, napahiya raw siya. Kaya't marami tayong naririnig tungkol sa ganito sa Surigao del Norte, sa North Cotabato, at higit sa lahat, narinig rin natin yung hearing na si Vice President Sara dumadaing na lahat ng request ng OVP sa DSWD for financial assistance nare-reject. Kaya napipilitan siya na magbigay at tumulong sa mga lumalapit sa opisina niya. So ito lang ang atin na ayang ayuda dapat ibigay sa mga nangangailangan, hindi sa mga politiko o kung sino man na nakaupo at may kapangyarihan. Then, Senator, may update po ba regarding that? Kasi nga sinabi nga po yung issue dun sa OVP. Did Secretary Gatchalian get back to you na about the Yes, I investigation? inquired exactly about the ongoing investigation. He promised to conduct within the department, and he shared some screenshots, an exchange of communication between the OVP as well as the DSWD. Matapos yun, sinabi niya nagka-award pa raw sila sa OVP bilang isang valued partner. But I requested that they put it all in writing so that we could get a proper report. In the meantime, this is ongoing at marami talagang reklamo. Nagtataka, halimbawa, yung mga taga Rizal, pati yung mga taga Pampanga at Bulacan na labis-labis na binaha. Bakit daw hindi sila nakatanggap ng kahit konting ayuda? Puros food pack daw. Kailangan daw nila ibuo, ikumpuni yung mga bahay nila at hirap na hirap sila. Samantalang, nababalitaan nila sa ibang lugar na kailanman hindi yan bumagyo, wala naman lindol, wala naman bulkan. Bilyon-bilyon ang binabagsak at kina-carpet bomb daw ang kalaban. Ng bigas ay nasa 93-97% at kakapraso lang ang kulang, yung imported. Yung panahon ng tatay ko, sinasabi pa niya, huwag i-import lahat ng kulang. Yung kulang, i-import lang yung kalahati at baka mahabol. Di naman kakainin niya ng sabay-sabay. So, hati-hati lang siya mag-import noon. Ngayon, labis-labis ang importation. Nasa 4.4 na tayo. Pinakamalaki na tayo sa buong mundo. At eto nga, binagsak pa natin yung taripa. Yung taripa na nagsimula sa 50%, nandun na sa 35, ngayon nasa 15.
at pinapatay sa totoo lang ang ating local production. Ito yung ating problema. Importation is not the answer to food sufficiency. Ang kinakailangan natin gawin ay palakasin, suportahan, tangkilikin ang sariling magsasaka natin dito sa Pilipinas. Laging nalulugi sila, hindi mabenta ang palay sa Nueva Ecija, sa Isabela, sa South Cotabato, nakatambak ang bigas dyan. Pero napakamahal dalhin ang bigas mula sa Mindanao. Ano ba naman, bigyan na lang natin ng transport subsidy para madala rito. At alam natin yung tracking mula sa Benguet sa amin sa Ilocos, tinatapon na lamang ang mga gulay. Samantalang kaya mahal-mahal, umabot na yung luya ng magkano na, 300 plus na ang kada kilo. Kaya't eto nga yung problema, nakatutok tayo sa importation na habang binabagsak ang taripa at tumataas naman ang presyo. Hindi pa talaga gumagalaw, nag-umpisa sa 38 pesos ang bigas, nasa 50% yung taripa. Binagsak sa 35, tumaas pa lalo sa 48. Ngayon, binagsak sa 15%, pero nakapako na yata sa 60-62 ang kada kilo ng bigas. So, importation is clearly not the answer. Sinasamantala lang tayo ng Vietnam, ng Indian, at ng iba't iba pa. Bakit natin pinapayaman ang magsasaka doon sa ibang bansa at di tinutulungan yung sariling atin? Thank you, Senator. Baka Senator Ping, baka may masabi kayo about sa sinabi ni Senator Amy about Filipino farmers since World Food Day today. Samantalahin ko na magyabang, ako yung nag-author ng Pre-Irrigation Act. At ito'y nakakatulong din kasi wala nang, dati kasi may mga irrigation na fee na binabayaran pa yung mga farmers. Oo, malaking bagay. Sir, pwede yung Thank you. Yes, last question. One. Sir, Gabriel Lalo po from Inquirers. Senping, quick lang. Natingnan nyo na yung budget ngayon for the next year. 6 trillion. Nasisilip-silip ko, pero yung last na nakita ko yung for 2024. Yung 2025, hindi ko pa nakikita. Ang una ko nakita yung 2023 na kung saan, ewan ko, 2023, 2024, hindi lang double appropriations, may triple, may quadruple, umabot pa ng quintuple, meaning, isang item, 5 beses pinondohan. Ewan ko paano nakalusot yun. Kasi, gaana yung nakita ko eh. Tapos quintuple appropriations. Saan pupunta ngayon yung 4? Dahil mayroon ng pondo yung isa na item. Pareho. Ang masaklap ito, multipurpose building. Isang multipurpose building na meron ng item, meron ng budget, bakit paponda mo pa ng 5 times over? Senator, Sa palagay ko, maiskandalo si Senator Ping doon sa mga pangyayari tungkol sa budget. Lumala ng lumala. Isipin ninyo, for the first time, inaasahan natin yung malalaking project for public transport, syempre para sa flood control at sa iba't ibang problema natin sa irigasyon dahil nga sa mga magsasaka. Ang problema, kahit isa sa ating foreign assisted programs, lahat zero. Linagay lahat sa unprogram. Kaya wala tayong matinong project na may pagmamalaki at napapako tayo sa mga tingi-tingi, patsi-patsi na siyang binibigyan ng pera 4-5 beses. ma'am, sorry, follow up lang. Kasi yung BICAM naman, merong senators and House members. Do you mean to say na overpower yung Senate contingent? Alam mo, Ang latest kasi, Senator Peng, ang latest kasi, nauso picture taking na lamang. Oo, puros na lang kami selfie. Kaya't ang nangyayari, ilan na lamang ang nag-uusap-usap at hindi namin nasusuring maigi. Hindi na kami papayag niyan. Masyado nang nasingitan kami ilang beses. tatatandaan ko lang, nagpala ko na resolution noon, gawing transparent yung bicameral conference. Kasi alam mo, ang kalakaran, yung BICAM, yun yung third chamber, hindi lang basta third chamber, most powerful chamber. Walang transcript, walang minutes. Ang problema doon, pag upo ng mga members, open, acknowledgement, pagkatapos pagkikreate ng small group BICAM. Pag sinabi mong small group BICAM, ito 2 tao lamang. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung Finance Committee chairman ng Senate. So silang dalawa na nag-uusap at minsan, pagka nag-meet ulit, nag-resume yung bicameral conference, naka-ready na lahat yung pipirmahan at kung hindi ka pipirma, napaka-kontrabida mo, malamang sa hindi, ma-reenact yung budget. Ang kakapal nun, wala ka naman time na basahin yon. So ang daming pages, iniikot na lang yung mga page, yung mga pipirmahan. Yun ang masama, pero kung merong minutes, at ito'y 300 billion. Natatandaan ko, panahon din namin yun, na naratify na tapos na yung BICAM report. Niratify ng House, niratify ng Senate. Nung ginawang enrolled bill, inamend pa.
nagkaroon ng 75 billion na kung saan pinagdadala. Na-discover namin yon. Ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo malito. So nangyari noon, kinualify ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito. Sa pipirmahan ko, kasama lamang yung aming niratify ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na-veto, naging 90 billion. May nakita pa yung Malacanang. And I give credit to President Duterte, no? Dahil 90 billion yung kanyang binito. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama yung sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget. Senator Amy, mahahabol pa kaya yung ganong konsepto para sa BICAM for this coming budget deliberations? Malaking bahagi yun doon sa usap-usapan tungkol sa pagpalit ng liderato ng Senado. Kasi nga maraming na walang gana, na dismaya sa mga pangyayari. At sa palagay ko, may pangako ang bagong liderato namin na hindi na mauulit yung nangyari sa nakalipas. O yan, dami na ninyong last question. Yes. Ma'am, One. a few more pahabol, but this will be short. Ma'am, I read a short post from a columnist on Facebook na sabi niya that former President Duterte was overpowered by his advisors. Given this closeness that you have with your brother and with the Vice President herself, ma'am, do you With think regard to what? this is with relation po dun sa sinabi niyo na para bang I remember na By, overpowered by his what regard? advisors. By his advisors and not by those people who he thinks na nagtitiwala at nagmamahal po sa kanya. Ma'am, do you feel po ma'am na si Presidente ay para bang na-overpower po ba siya ng kanyang mga Kapatid ko, si Yes. Presidente Duterte. si Presidente Marcos po? Si Bongbong. Do Lagi you- sinasabi na napakabait ng kapatid ko. Pero palibasa mabait, wag naman pinagsasamantalahan. Pero ma'am, do you still try to talk to him do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Siyempre, nag-e-effort naman tayo, pero siyempre, bisibisihan na ngayon at lagi kami nagkikita pag maraming tao. Kaya kung minsan nasasabihan ko, pero kung minsan mahirap kasi ang dami nga nakapaligid. I've always said, even when I was a 15-year-old, a bratty Yes. 15-year-old, Sabi. that Malacanang is a true snake pit. Ay, sabi And niya, it ano, is. sabi na may cause pa. Ayun. Ay, Senator Amy, ito, si-share ko lang sa iyo, no? Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Gandang inside story na first time ko narinig. Totoo yan. Thank you.